Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon nagbabalik tayo para sa isa namang reaction video at komentaryo mga kababayan. At eto na nga po, no, US at China mga kababayan ay nagbabanatan po ngayon. No, hindi po sa gera mga kababayan, no. Ito po ay banatan nila, no, o labanan, no, sa pagpapataw ng mga taripa at talaga namang itong China mga kababayan ay tuluyan ng binaon ng Amerika at pinaluhod mga kababayan, no. At AFP nagtagumpay po sa naisagawang rotation o resupply mission sa Ayungin Shoal sa araw po ng Kagitingan at mga sundalo po ng BRP Sierra Madre, no, na nagbabantay po dyan sa West Philippine Sea mga kababayan ay binigyan po ng pagkilala. Okay? Yan po ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Okay, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At dun sa mga palagi po nandiyan dyan, shoutouts po sa inyo, sa mga lagi po nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po. At kagaya po ng ating palaging hinihiling mga tol, mga kababayan, 1 view, 1 like po sana, no? Malaking suporta na po yan sa ating channel. Okay, so alamin natin ito mga balita na to mga tol, no. AFP tagumpay, no, sa ginawang panibagong rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal mga kababayan, no, nung araw ng Kagitingan. At talagang itong ating ginagawa na to ng mga kasundaluhan po dyan sa West Philippine Sea mga kababayan, no, hindi naman po ganun kadali, no. Mahirap din po na malayo rin sila sa kanilang mga pamilya. Okay, so ito, alamin natin ang balita mga tol. Let's go. Tagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang routine troop rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasama ng AFP ang Philippine Coast Guard sa nasabing misyon na isinagawa kahapon kasabay ng araw ng Kagitingan. Ayon sa AFP, walang anumang aberya sa kabuuan ng paglalayag at ligtas na nakarating ang mga tropa ng pamahalaan. So ibig sabihin mga kababayan, hindi po yan naharang o hinarang ng China Coast Guard yung ginawa natin, no, na rotation at resupply mission. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, mga kababayan, iba po yung rotation sa resupply. Ano po? Yung rotation po, yan yung pagpapalit ng mga sundalo na naka-duty dyan po sa BRP Sierra Madre. So nagpapalit po yan. May certain time po yan na kailangan pong palitan, no? Sa iba naman yung iba naman yung mga magbabantay diyan o yung madidestino, no, diyan po sa BRP Sierra Madre. Tapos yung resupply mission, yun naman yung mga supplies na kinakailangan nila, like yung mga daily necessities, pagkain at kung ano-ano pa mga kababayan. No, so para lang po maliwanagan yung ibang mga kababayan natin. Okay, so ito nga po, dahil diyan mga kababayan ay binigyan po sila, no, ng pagkilala yung mga kasundaluhan natin, no. Talagang saludo tayo sa mga sundalo na nagbabantay po dyan sa BRP Sierra Madre. Binabantayan yung West Philippine Sea, binabantayan yung ating kasarainland. Kaya saludo tayo dyan sa mga yun at dapat talaga, no, na binibigyan sila ng pagkilala mga kababayan dahil hindi po biro, no, yung kanilang mga ginagawang pagbabantay dyan dahil malayo sila sa pamilya nila. At yung araw-araw, no, na napakadelikado po dahil anytime pwede silang sugurin dyan ng China pagka napraning na itong China mga tol, no? So maganda po yan, no, na nabibigyan natin sila ng pagkilala para mas nagkakaroon po sila na nabubus po, no, yung kanilang moral, di ba? Kaysa naman yung pinababayaan lang natin sila dyan, no, bahala kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. No, mas maganda yung may pagkilala silang natatanggap. Okay, so alamin natin itong balita na to mga tol. Matagumpay na naisagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, katuwang ang Philippine Coast Guard kahapon sa mismong araw ng Kagitingan ang Routine Troop Rotation and Resupply o RORE mission. Pagpapalit ng tauhan at paghahatid ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa LS-57 o BRP Sierra Madre
na nasa Ayungin Shoal. Ito na ang pangpitong magkakasunod na RORE mission sa Ayungin Shoal nang walang naitatalang insidente ng panghaharas ng China. Okay, so dates of RORE missions without untoward incidents as follows, mga kababayan. July 27, 2024, September 26, November 14, and December 12, 2024. No, so ito taon naman na to, January 24, March 4 at April 9. So medyo mas malapit po, no, yung date ng March 4 at saka yung April 9, mga kababayan, halos isang buwan lang, no, o mahigit isang buwan lang, no, yung mga tropa na pinalitan. Pero yung January hanggang March medyo malayo po yan, no. Yung September, yung July to September malayo rin, yung September to November halos 2 buwan, November to December, tas December to January. Makikita natin, mga kababayan, na hindi ganon, no, kadali yung pamumuhay dyan sa BRP Sierra Madre, at hindi rin madali, mga kababayan, na mawala ka ng ilang buwan sa pamilya mo at ang nakikita mo lang yung karagatan. Diba? So napakahirap po ng mga trabaho ng ating mga tropa na naka-station dyan po sa BRP Sierra Madre. Payag pa kayo, mga tol, mga kababayan, na kung sakali gawin na natin talagang parang permanent station yan. Total, kaya naman ng Pilipinas na maggawa, no, ng station na mismo diyan po sa lugar na yan na kinasasadsadan ng BRP Sierra Madre. 'Di ba? Yung tinatawag nating paggawa ng isla po diyan, nagagawin nating ating tawag natin dito, talagang kampo natin diyan, no? Nang pwede nating magtayo ng station, 'di ba? Diyan po sa lugar na yan. Payag ba kayo doon, mga tol, mga babayan? Mula July ng nakaraang taon. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng AFP sa mga tauhan nito sa kabila ng mga hamon sa West Philippine Sea. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, binigyang pagkilala ng sandatahang lakas ng bansa ang tapang ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang protektahan ang soberanya at pambansang interes. Nice, di ba? So makikita natin talagang ina-acknowledge ng ating gobyerno yung mga tropa natin na nagbabantay po dyan po sa BRP Sierra Madre. At ito nga po yung isang balita, mga tol, bago po yun sa China, Chinese research vessel na namataan po sa Itbayat, Batanes. Lumabas na raw po sa EEZ ng Pilipinas siya, mga tol, no? At yan po ay matapos ang ilang araw na nag-station sila, nagbantay dyan, o baga may mga ginawa po na illegal na aktibidades. Mga barko na to ng China, dyan po sa Batanes, ay umalis na po ito, mga tol, mga babae. Natakot ata, no? Kasi sabi ni Tariela, pupuntahan daw sila rin. Ito yung balita na yan. Matapos ang halos 6 na araw na pananatili at pagpapaikot-ikot, may layong higit 100 nautical miles ng Itbayat, Batanes. Kahapon, lumabas na exclusive economic zone ng Pilipinas ang na-monitor na Chinese research vessel na Zhongshan Dashui. Base sa dark vessel monitoring ng Canadian government, bandang alas 3 ng hapon kahapon, nasa 124.26 nautical miles na ito na northeast ng Itbayat, Batanes. So it already went above our own exclusive economic zone. So we did not proceed anymore na tawirin yung exclusive economic zone natin. Because obviously that will already be the airspace of the People's Republic of China. Actually, yun nga yung sinasabi natin, no? Na kung magpapatrolya tayo, magbabarikada tayo, baga magbabantay tayo, no, dyan sa West Philippine Sea, isagad natin hanggang doon sa territorial waters natin para hindi sila nakakapasok. Ang hirap kasi walang bantay So magugulat na lang tayo, nasa loob na sila ng territorial waters natin. Dapat malayo pa lang, no, na-anticipate na natin na papasok yung mga yan. So mas malayo yung binabantayan natin, mas maganda. 'Di ba? Tapos magkakaroon na lang siguro ng rotation ng mga barko na magpapatrolya dyan sa mga areas na yan. Samantala, isang Chinese research vessel na may pangalang Jian Wanhao ang na-monitor ng PCG. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pumasok ito sa EEZ ng bansa noong April 6. At kahapon, namataan ito sa layong 24.84 nautical miles ng northeast ng Santa Ana, Cagayan. Ayon pa kay Commodore Tariela, kumpara sa Zhongshan Dashui na matagal na nanatili sa may bahagi ng Itbayat, Batanes, diretso lang anya ang biyahe ng Jian Wanhao patungong south.
Well, ang issue lang naman natin lagi sa Chinese research vessel, of course, we need to call that out as an illegal marine scientific research if they're ever conducting one. But for the Yanke Wanhao, we are still not certain, no? Kung ang ginagawa lang nila is basically freedom of navigation dahil nasa labas naman siya ng territorial waters natin. Samantala, kasabay ng paghahanap sa sinasabing Chinese research vessel, may mga barko na namataan ng PCG aircraft sa loob ng teritoryo ng ating bansa, kung kaya makailang beses na nagsagawa ng radio challenge ang PCG sa kanila. Nandito tayo ngayon sa 47 nautical miles ng northeast ng Basco, Batanes, at sa ating pagpapatrolya kasama ang Philippine Coast Guard ay may dalawang barko na namataan, kaya naman nagsagawa ng radio challenge ang PCG. Pero sa ngayon ay wala naman sinasagot mula doon sa dalawang barko na ni-radio challenge nito nga mga tauhan ng Philippine Coast Guard. So, we're not certain what are the nationality and the flag of those vessels since they did not respond. But again, I would like to also recognize yung effort ng ating Coast Guard aircraft, no? That they have challenged all those watercraft na tinitingin natin na vessel of interest. Benedict, Pero not enough yung radio challenge natin kasi dapat sumasagot yung mga yan. Ibig sabihin, parang nababastos, no, yung Philippine Coast Guard pagka ganun. 'Di ba? Hindi sila sumasagot, pinababayaan lang sila. So parang bastusan na nangyayari. At ito na nga mga babayan, US at China, no, nagpataw ng mas mataas na taripa sa import goods ng bawat isa. Naku, kawawa rito yung China mga babayan. Actually, 125% yung idinagdag na taripa ng Amerika. Grabe, no, pinadapa yung China talaga. Alamin natin itong balita na to mga tol. Magpapataw na rin ang China ng mas mataas na taripa sa mga produktong mula sa Estados Unidos. Mula sa dating 34%, gagawin itong 84% ng China. So, China will raise tariffs for all imported US goods from 34% to 84% on April 10, mga babayan. So, ngayon po yan. No, April 10. So, imagine ninyo, 50% yung itinaas, mga babayan. 34 to 84%. Anong ginawa ng Amerika, mga tol? Ito. Kasunod ng umunoy intimidation at indiscriminate tariff ng US. Gayunman, ilang oras lang matapos ang anunsyong ito ng China, ay sumagot agad si US President Donald Trump at sinabing itataas niya palalo ang taripa sa Chinese imports mula sa 104%, gagawin niya na itong 125%. Ito sabi dito mga tol, based on the lack of respect that China has shown to the world's markets, I am hereby raising the tariff charge to China by the United States of America to 125%, mga babayan. Effective immediately. So, ibig sabihin, na-release na itong balita na to, effective agad yun. So, April 10, 2025, yung nakita ko nakasulat dito, 1:18 a.m. So, effective agad yan, no, ng April 10 din. Okay, so sinabayan nila itong ginawa na to ng China. At sabi pa nga dito, at some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 countries have called representatives of the United States, including the Department of Commerce, Treasury, and the USTR to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to trade, tariffs, currency manipulations, non-monetary tariffs, and that these countries have not, at my strong suggestions, retaliated in any way, shape, or form against the United States. I have authorized the 90-day pause and substantially lowered the reciprocal tariff during this period of 10%, also effective immediately. Ayon kay Trump, ang hakbang na ito ay tugon ng Estados Unidos sa kawalan ng respeto ng China at hindi patas na pakikipagkalakalan. Diba? Kasabay nito ay inanunsyo ni Trump ang 90-day pause sa mataas na buwis
para sa mga bansang hindi gumanti sa US habang papanatilihin ang 10% baseline tariff. Nagbabala ang China na handa itong lumaban at may sapat na paraan para protektahan ang interes nito. Ayon sa World Trade Organization, maaaring bumagsak ng hanggang 80% ang kalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo kung lalala pa ang tensyon. Actually, maganda tong ginagawa na to ng Amerika, mga babayan, no? Pabagsakin yung ekonomiya ng China. No, para matauhan sila. No, masyado kasi silang magulang, masyado silang naghahari-harian na, mga tol, no, sa kanilang ginagawa ngayon. At anong masasabi nyo dito sa mga balita na to? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.